Bilisan mo nga dyan. Ang bagal-bagal mong sekretarya. Kala mo maganda. Dapat janitress ka dito sa opisina. Sigaw ng nililigaw ng CEO at pinagbalingan ng galit habang tinapunan niya ng mainit na kape si Leia. Maganda at tahimik na sekretarya ni Daniel. Isang gabi matapos ang party, lasing na lasing si Daniel. At sa gulo ng isip at dilim ng silid, si Leia ang kanyang inangkin, imbis nang ang nililigawan niyang si Clarice. Kinaumagahan, walang paliwanag na lumayo si Leia dahil ang kahiyan at sakit. Walang nakaalam sa nangyari, pero makalipas ang ilang araw, pinatawag ng CEO ang head ng security. I want to know kung sino ang employee na huling pumasok sa office ko nung nakarang gabi. Nanlamig siya nang banggitin si... Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kumikinang ang bawat sulok ng Grand Atrium ng Miranda Enterprises sa ginanap na annual victory party. May mga luhong pagkain, mamahaling inumin, at ingranding kasuotan ng lahat. Ngunit sa kabila ng kasayahan, isang pares ng matang malamlam ang palihim na sumusulyap sa isang lalaking palaging laman ng kanyang panaginip. Si Daniel Miranda, ang CEO. Si Leia, tahimik na sekretarya, ay nandun lang sa isang gilid, bitbit ang kanyang tablet, naka all black na corporate attire, at nakaban ang buhok. Hindi siya dapat kasama sa party, pero kinakailangan niya itong attendan para siguraduhing maayos ang presentation materials para kay Daniel. Grabe no? Ang hot pa rin ng boss natin kahit lasing na. Bulong ng isang empleyado sa katabing babae. Kung ako si Clarice, hindi ko na talaga bibitawan yon. Jackpot na, ganda na, yaman pa. Si Leia hindi lang umimik. Tinapik niya ang screen ng tablet niya at lumayo ng konti. Sa sulok ng ballroom, kita niya si Daniel na tinutustusan ng alak ng kanyang nililigawang si Clarice. Naka-red gown ito, seductive at mapang-akit ang aura. Pero halatang wala sa sarili si Daniel, mapungay ang mata at malakas ang tawa. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula nang magsialis ang karamihan. Nagtungo si Daniel sa private lounge sa taas ng opisina. Lasing na lasing. Iniwang nag-aayos pa si Leia sa backstage. Isang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Galing kay Daniel. Sir? Sagot niya. Alalang baka may naiwan pa itong mahalagang bagay. Pumunta ka rito, Clarice. May hinang sabi sa kabilang linya. Halatang hilo sa kalasingan. Po? Pumunta rito. Now. Sabay baba ng tawag. Napakunot ang noo ni Leia. Bakit siya tinatawag? At Clarice ang tawag sa kanya? Umakyat siya agad pagdating niya sa lounge. Madilim ang paligid, tanging lampshade lang ang bukas. Nakaupo si Daniel sa sofa, nakasandal, bahagyang nakapikit. Sir? Maingat yung tawag. Ngunit bago pa siya makalapit ng lubos, bigla siyang hinila ng lalaki. Clarice, finally. Bulong nito, sabay yakap sa kanya at halik sa kanyang leeg. Nagpupumigla si Leia. Sir, hindi po ako si... Ngunit mahigpit ang pagkakayakap ni Daniel. Lasing, wala sa sarili. Ang amoy ng alak at pabango nito ay nakakalasing din sa isip ni Leia. Sir, please. Ako po si Leia. Ngunit wala ng boses na lumalabas mula sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang pagtutulay na tabunan ng gulo ng emosyon, ng takot, ng pagkabigla. At sa likod ng kanyang isipan, gusto niyang tumakbo, magsumbong, o sumigaw. Pero ang kanyang katawan ay tila napako. Isa itong gabi na hindi niya inaasahang mangyayari. At sa gitna ng dilim, sa loob ng kwartong iyon ng pagkakalimot at kalasingan, may nangyari sa pagitan nila. Si Leia ay nakaramdam ng kahiyan, galit, at pagkasira sa sarili. Nang mauna siyang umalis sa kwartong iyon, ay tuluyang bumagsak ang luha. Kinuha niya ang kanyang gamit at lumabas ng silid. Lahat ng dumaan sa hallway ay wala ring kaalam-alam sa kung anong nangyari. Habang naglalakad siya pa uwi, parang bumagal ang mundo, para siyang lumulutang.
Inireplay niya sa isipan ang bawat eksena kagabi. Ang pagtawag sa kanya, ang pagkakakilala sa kanya bilang Clarice, ang halik, ang yakap, ang gabi na hindi mabubura. Kinabukasan, liwanag ng araw ang unang dumampi sa mukha ni Daniel. Nang tumingin siya sa tabi, wala na si Leia. Hindi man lang niya maalala ang mukha ng babae. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Gusto niyang makita ulit ito ngunit di niya alam kung paano. Mula ng gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang mundo ni Leia. Hindi na siya muling pumasok sa opisina kinabukasan. Hindi rin niya sinagot ang alinmang tawag mula sa HR o sa mismong assistant ni Daniel. Ang mga paanyaya sa debriefing meeting at reports ay nanatiling unread sa kanyang email inbox. Habang siya naman ay nakatingin lamang sa kasami ng kanyang mumunting kwarto, parang robot na walang lakas huminga. 3 araw siyang hindi lumabas. Halos walang kinain, walang tulog. Ang kanyang katawan ay naroon pero ang isip ay tila nawala sa isang mapait na bangungot na paulit-ulit niyang gustong takasan. Dumating si Clara, ang tanging kaibigan niya sa opisina, isang HR assistant na naging kakabit niya sa gitna ng mga tsismosa at mapanghusgang mata sa building. Leia, sinabihan na ako ni Ma'am Denise, kung hindi ka raw sumipot hanggang Friday, may replacement ka na sa posisyon mo. Bungad ni Clara habang inilalapag ang daladalang grocery. Hindi sumagot si Leia. Leia, magsalita ka naman. Anong nangyari? Tahimik. Alam ko may nangyari. Nakita kitang umiiyak nung gabi ng party. Alam kong hindi ka lang basta napagod. Napaluwa si Leia. Unti-unting bumulwak ang luwas sa kanyang mga mata at tuluyang humulagpos ang tinig. Clara, ako ang babaeng kasama ni Sir Daniel ng gabi ng party. Nanlaki ang mata ni Clara. Ha? Anong ibig mong sabihin? Akala ko si Clarice ang nililigawan niya. Hindi niya ako nakita ng maayos. Lasing siya. Tinawagan niya ako. Akala niya si Clarice ako. Dinala niya ako sa lounge. Tinawag niya akong Clarice at may nangyari sa amin. Hindi agad nakapagsalita si Clara. Nanatili siyang nakatingin kay Leia. Hindi alam kung anong uunahin, ang gulat, ang awa, o ang galit. Sinubukan ko siyang itulak, Clara. Pero hindi ko siya mapigilan at ewan ko, para akong na-paralyzed. Hindi ko na siya napigilan. Niyakap ni Clara si Leia. Mahigpit, puno ng pag-unawa. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan yan, Leia. Paulit-ulit niyang sambit habang hinahaplos ang likod ng kaibigan. Lumipas ang mga linggo. Hindi na bumalik si Leia sa opisina. Hindi rin narinyo ang kanyang kontrata. Tahimik siyang namuhay sa probinsya ng Tarlac, sa lumang bahay ng kanyang yumaong lola. Nag-apply siya bilang online transcriptionist. Tahimik, simple, walang nakakakilala sa kanya. Pero isang araw, habang naglalaba, bigla siyang nahilo. Hindi ito ordinaryong hilo. May kasamang pagsusuka at pananakit ng ulo. Ipinagsawalang bahala niya ito sa una. Ngunit nang tumagal at naging regular ang sintomas, napilitan siyang magpa-check up sa maliit na klinika sa bayan. Congratulations, Miss. Buntis ka. Nasa 7 weeks ka na. Parang huminto ang ikot ng mundo ni Leia. Ang puso niya ay parang pidiga. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya handa. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama kinagabihan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito. Kay Clara lang siya, may lakas ng loob na magsabi. Clara, buntis ako. Diyos ko, Leia. Sigurado ka? Si Daniel bang ama? Oo, wala nang iba. Siya lang. Tumahimik si Clara sa kabilang linya hanggang sa marinig ang mihinang tinig nito. Anong plano mo? Lalayo ko ang bata. Ayokong malaman niya. Ayokong lumaki ang anak ko sa gulo at kasinungalingan. Ayokong maging chismis kami sa buong kumpanya. At higit sa lahat, ayokong makita siya sa mata ng anak ko na hindi alam ang totoo. Kahit may karapatan siyang malaman, hindi niya naman ako pinansin noon. Hindi niya rin ako naalala. Anong silbi ng karapatang yun kung ako lang ang makipaglaban? Tumulang luha ni Leia, hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa sakit ng katotohanang iniwan siya ng tadhana sa isang desisyong wala siyang kasiguruhan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang tahimik na pamumuhay. Itinagong mabuti ang pagbubuntis. Hindi siya nag-post online, wala ring contact sa dating opisina maliban kay Clara. At lingid sa kaalaman ng lahat, ay laging nagpapadala ng vitamins at gamit para sa sanggol. Pagdating nila sa ikawalong buwan, malaki na ang tiyan ni Leia. May pangalan na siyang naisip para sa anak. Liam, kung lalaki. Liana kung babae. Isang gabi, habang pinapakinggan niya ang tibok ng kanyang tiyan, bumulong siya. Anak, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi mo kailangang malaman kung sino siya, basta ang mahalaga. Nandito ako. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magtutulak ng isang sunod-sunod na pagkalito, pagkukunwari, at pagbubunyag na muling gugulo sa tahimik niyang mundo. Halos isang taon na matapos ang biglaang pagkawala ni Leia. Bumalik sa normal ang takbo ng Miranda Enterprises. Pero hindi si Daniel Miranda. Hindi rin natuloy ang panliligaw ng binata kay Clarice dahil nalaman niya na marami pala silang nanliligaw sa babae. At nalaman din niyang ibang babaeng kanyang naka one night stand dahil may naalala siya na may nakwento sa kanyang dalagang si Leia. Matapos ang nangyari sa kanila, ngunit malabo ang mukha ng babae ng mga oras na iyon para kay Daniel. At ngayon ay sa paningin ng lahat, abala siya sa trabaho, masigasig pa rin sa pag-host ng board meetings at walang patid sa pagpapalago ng negosyo. Ngunit sa likod ng mga matatalim na titig at perpektong postura may bumabagabag sa kanyang isip. Isang gabi, habang mag-isa sa opisina, binuksan niyang security logs ng gabi ng company party. Pinagalaw niyang CCTV footage. Pilit tinutuntun kung sino ang huling taong pumasok sa private lounge. Boss, may pinadala po akong kopya ng logs sa email ninyo. Ulat ng head ng security. Hanapin mo kung sinong huling taong lumapit sa lounge bago ako nakita ng driver ko sa loob ng kwarto. At kung may babaeng lumabas, lalo na kung may tawag akong na-record, bago yon. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Hindi niya matandaan ang mukha ng babae. Pero may isang bagay na hindi makalimutan. Ang tawag nito sa kanya, Sir. At ang kakaibang amoy ng vanilla at lavender na nanatili sa unan ng silid. Kinabukasan, muling tinawagan ni Daniel ang security team. Sir, sabi ng officer. Isa sa mga employee sa HR, si Clara, lumapit raw po sa lounge para kunin ang naiwan na tablet. Pero wala pong masyadong footage. May blind spot po yung koridor. Napakunot ang noon ni Daniel. Clara? Oo nga't familiar sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito personal na kinausap noon. Agad niyang inutusan ng assistant na ipasomon si Clara. Sa opisina ng CEO, nakaharap si Clara kay Daniel. Kinakabahan. Ngunit handa. Miss Clara, may ilang katanungan lang ako. Naalala mo ba kung sino ang huling babaeng lumapit sa lunch nung gabi ng party? Bahagyang lumunok si Clara. Alam niyang ito ang pagkakataon. Ilang beses niyang pinag-isipan ito. At ngayon, sa harap ng bilyonaryong lalaki na minsang pinagkwentuhan ni Leia bilang pangarap, pumintig ang kanyang ambisyon. Actually, sir, mahina niyang simula. Ako po iyon. Nagtaas ang kilay ni Daniel. Ikaw? Tumango siya. Yes, sir. Kayo pong tumawag sa akin. Tinawag niyo akong Clarice. Pero hindi po kayo nagawang itama sa oras na iyon. Lasing po kayo at hindi ko rin po alam ang gagawin. Nahintakutan ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Ikinahiya ko, sir. Ayokong lumabas na parang sinamantala ko ang sitwasyon. Tahimik si Daniel, pinagmamasdan ng bawat galaw ni Clara. Hindi niya makita ang pagkakatulad sa alaala, pero hindi rin siya sigurado. Boses? Hindi eksakto. Amoy? Wala. Pero paano kung nagkamali lang siya ng pagkakaalala? May isang tanong pa ako. Sabi ni Daniel habang tinitingnan si Clara. May maaring bunga ba ng gabing iyon? Tumango si Clara. Bagamat nanginginig sa loob, matatag ang kanyang sagot. Meron po. Nasaan ang bata? Nasa bahay po. 3 buwang gulang.
lalaki. Huminga ng malalim si Daniel. Gusto kong makita ang bata. Gusto kong malaman ng totoo. Kung ako ang ama, may karapatan akong makilala siya. At doon nagsimula ang kasinungalingan. Kinabukasan, dinala ni Clara ang kanyang tunay na anak. Ang anak niya sa lalaki minsang minahal ngunit iniwan siya. Hindi anak ni Daniel, hindi anak ng CEO, ngunit mukhang sapat sa pagkakahawig, kulay ng buhok, hugis ng mata. Sapat na hindi upang pagdudahan. Habang hawak ni Daniel ang sanggol, hindi niya may tagong emosyong biglang bumalot sa puso niya. Anong pangalan niya? Nathan. Sagot ni Clara, pinilit itago ang kaba. Napatitig si Daniel sa sanggol. Sa kabila ng pagdududa, may parte sa kanya na gustong maniwala. Gusto niyang paniwalaan na kahit sa isang pagkakamali, may mabubuting bunga. Nais kong kilalanin siya. Gusto kong ituring siyang akin. At kung hindi katutol, nais ko rin kayong dalhin sa mansyon para mas mabigyan ng maayos na buhay ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Parang musika sa kanyang tenga ang bawat salitang lumabas sa bibig ng CEO. Isang panaginip na hindi niya kailanman inakaalang posibleng magkakatotoo. Oo naman, sir. Maraming salamat po. Isa pang bagay. Dagdag ni Daniel. Pakiusap. Huwag mo na itong ipaalam kahit kanino. Ayoko magkaroon ng iskandalo. Hindi pa ako handang ipaalam sa board o sa media. Mabilis siyang tumango. Niintindihan ko, sir. Sa loob ng kanyang isipan, nagsisigawan ang lahat ng boses ng konsensya. Ngunit mas malakas ang bulong ng ambisyon. Kung ito ang pagkakataon niyang umahon, ipaglaban ang anak at sarili, gagawin niya kaysa kasinungalingan. At sa loob ng mansyon, habang iniikot ni Clara ang kanyang paningin sa magarang chandelier, imported na sofa at malalawak na bintana, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi mo alam kung tagumpay o kapahamakan ng dulot. Tahimik ang gabi sa Miranda Mansion, ngunit puno ng damdamin ang bawat sulok. Mula sa marangyang bintana ng second floor, tanaw ni Clara ang malapalasyong hardin na nilalatagan ng ilaw. Sa kanyang mga bisig, mahimbing ang tulog ng batang si Nathan, ang anak niyang ipinakilala bilang bunga ng isang gabing hindi kailanman kanya. Isang linggo nang lumipas mula nang dalhin sila ni Daniel sa mansyon. Lahat ng kailangan nila ibinigay mula sa yaya ng bata hanggang sa personal na stylist at nutritionist para kay Clara. Isang buhay na hindi niya kailanman naranasan o naisip na mararating. Kung panaginip lang to, ayaw kong magising. Bulong niya sa sarili habang pinapainom ng gatas si Nathan. Pagpasok ni Daniel sa nursery, agad siyang binati ng ngiti ng CEO. Hindi itong ngiting lag nakikita ng mga empleyado sa opisina. Ito ay malumanay, payapa, may halong paglalambing. Kamusta ang mag-ina ko? Tanong niya, habang lumapit at hinawakan ng maliit na kamay ni Nathan. Mahimbing ang tulog niya. Sagot ni Clara, pilit kinukubli ang kaba. Alam mo, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong naniniwala na tamang naging desisyon ko. Tungkol saan? Tanong ni Clara bagamat alam niya na ang sagot. Tanggapin kayong dalawa. Simula nung pumasok kayo sa bahay na to, pakiramdam ko buo na ulit ang mundo ko. May dahilan na ulit ako para bumangon. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa pamilya. Muntik nang mahulog ang hawak na bote ni Clara. Pamilya. Ilang taon niya nang pinangarap na maramdaman ang salitang iyon. Pero hindi sa ganitong paraan, hindi sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Daniel, mahina niyang sambit. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Paano kung... Kung ano? Putol ng lalaki. Kung magkamali ka, kung hindi pala ako ang ina ng anak mo. Tumawa si Daniel, banayad at puno ng pananalig. Sa buhay, Clara, hindi lahat sigurado. Pero minsan, kailangan nating maniwala sa nararamdaman. At sa puso ko, ikaw ang babae sa gabing yon. Ikaw ang ina ng anak ko. Tahimik si Clara, hindi niya malaman kung matutuwa o mas masisindak sa tiwala ni Daniel. Mas lumalim ang kanyang kasalanan, pero mas lalo ring bumigat ang pangarap na ayaw niyang pakawalan. Ilang araw pang lumipas, ipinakilala ni Daniel si Clara sa kanyang inner circle.
Kasama sa private dinner ang kanyang matagal ng business consultant, family, lawyer at ilang board members na malapit sa kanya. Daniel, you sure about this? Tanong ni Mr. Regalado, ang pinakamatagal na ang advisor ni Daniel. Hindi ka mahilig magpakilala ng kahit sinong babae and now, may anak ka na. Tumingin si Daniel kay Clara, saka ngumiti. Sometimes, life surprises you in the most unexpected ways, but I'm sure about them. Tahimik lang si Clara, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga matang nanunukat. Hindi lahat ay kumbinsido, ngunit habang yakap niya si Nathan, pinilit niyang ipakita na siya ay kalmado, tiwala at karapat-dapat. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa veranda magkatabi sa sofa, binigyan siya ni Daniel ng isang malit na kahon. Ano to? Tanong niya. Buksan mo. Sa loob ng kahon ay isang bracelet na may ukit na pangalang Clara. Napatigil si Clara at ngumiti siya. Salamat Daniel. Sa tiwala. Hindi lang tiwala, Clara. Mahalaga ka na sa akin at ang anak natin, pero alam ko, gusto kong kasama kayo sa kinabukasan ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang matagal niya nang inaasam-asang marinig. Ngayon ay totoo nang sinasabi ng lalaking iniidolo ng buong kumpanya. Pero ang totoo, hindi siya si Leia. At ang bata, hindi anak ni Daniel. Ang saya na dapat sana'y busilak, ngayon may kasamang pangamba. Paano kung isang araw, bumalik si Leia? Paano kung matuklasan ni Daniel ang katotohanan? Ngunit sa sandaling ito, pinili niyang manahimik. Pinili niyang panindigan ng kasinungalingan para sa anak, para sa sarili, para sa pangarap na ngayon ay nasa kanyang harapan. Salamat, Daniel. Mahina niyang sambit habang sinasara ang kanyang palad sa bracelet. Gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa iyo. Mula sa simpleng hanggang sa malapalasyong mansyon ng Miranda, hindi pa rin lubos maisip ni Clara kung paano siya napadpad sa mundong ito. Araw-araw siyang ginising ng mamahaling linen, ng aroma ng freshly brewed coffee mula sa sariling kusina, at ng boses ng mga kasambahay na nagtatanong kung anong gusto niyang almusal. Pero sa kabila ng karangyaan, may bumabagabag sa kanya, isang sekretong handa siyang ibaon na lang habang buhay. Isang kasinungalingang pinanghawakan niya araw-araw, habang pinagmamasdan ng anak niyang si Nathan at ang lalaking kanyang nililinlang si Daniel Miranda. Isang gabi, habang pinapatulog si Nathan sa kwarto, napaupo siya sa kama at napabuntong hininga. Hindi siya mapakali. Paano kung isang araw, babuko ako? Paano kung malaman ni Daniel ang totoo? That I'm not Leia, na hindi niya anak si Nathan. Bumigat ang dibdib ni Clara sa isiping iyon. Kaya't kahit ilang beses nang inalok ni Daniel na ipakilala siya sa mga kaibigan, business partners at publiko, lagi niya itong tinatanggihan. Daniel, hindi pa siguro panahon. Mas mabuting tahimik muna tayo. Sabi ni Clara habang nagsasali ng juice sa baso nito. Pero Clara, gusto kong malaman ng lahat kung gaano ako kasaya kasama ka. Ikaw at si Nathan ang bumuo sa buhay ko. Ngumiti siya, ngunit pilit. Baka hindi pa handang anak natin sa atensyon. Tsaka ayoko rin ng intriga. Pwedeng tayo na lang ang nakakaalam sa kung anong meron tayo. Napaisip si Daniel. Kung gusto mong panatilihing pribadong relasyon natin, irespeto ko yan. Basta siguraduhin mong hindi mo ako lalayuan gaya ng ginawa ng dati kong nobya. Nag-iinit ang pakiramdam ni Clara sa sinabi nito. Hindi niya gustong itulak balayo si Daniel, pero alam niyang kapag nalaman nitong katotohanan na hindi siyang babaeng kasama niya sa gabi ng party at hindi anak nito si Nathan, baka hindi lang siya nito layuan, baka ipagtabuyan siya. Kaya pinanghawakan niyang iisang paraan para hindi mabuko, manatiling tahimik ang mundo nila. Hanggat maaari, hindi siya lumalabas kasama si Daniel. Laging may dahilan para iwasan ang mga social events. Migraine, hindi magandang pakiramdam o biglaang pag-alaga kay Nathan. Nagpatulong pa siya sa isang kilalang stylist para magbago siya ng ayos ng buhok. Para kung sakaling may makakilala sa kanya mula sa opisina dati, hindi siya agad mapansin. Isang araw, habang nakaupo sa veranda, nilapitan siya ni Daniel. May paanyaya ang Miranda Foundation, Gala Night. Isa itong charity event and I want you and Nathan to come with me. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Clara. Daniel, pwede ba?
Huwag mo na tayo sumama. Hindi ako sanay sa ganung event. Baka mapahiya lang tayo. Mapahiya? Saan ka nahihiya? Sa sarili ko, hindi ko alam kung paano humarap sa mga tao. Hindi ko kabisado ang mundo mo. Huminga ng malalim si Daniel. Alam mo bang kaya kita minahal? Dahil hindi ka katulad ng iba. Hindi mo kailangang kabisaduhin ang mundo ko. Basta kasama ka, sapat na. Tumango si Clara. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon totoo. Dahil kapag nalaman ni Daniel kung sino talaga siya at kung sino ang tunay na ama ng bata, baka tuluyang gumuho ang lahat. Mula sa loob ng opisina, nakatanaw si Daniel sa malawak na hardin ng Miranda Mansion habang iniikot sa kamay ang tasa ng kape. Hindi niya mapigilan ang pagbalik-balikan sa kanyang isipan ng madetalye ng isang gabi hanggang ngayon. Ay malinaw pa rin sa kanya ang boses, ang halimuyak, ang haplos. Ngunit habang minamasdan niya si Clara, ang babaeng ipinakilala sa kanya bilang si Leia, unti-unting humihina ang paniniwala niya. May mali, may kulang, may hindi tumutugma. Mula nang dinala niya si Clara at si Nathan sa kanyang bahay, palagi na lang itong aligaga, laging iwas sa usapan tungkol sa nakaraan at may kakaibang kilos tuwing tumutunog ang cellphone nito. Isang gabi, habang sabay sila nanonood ng TV, biglang tumunog ang phone ni Clara. Agad niya itong kinuha. Mabilis, parang ayaw mabasa ang pangalan sa screen. Pero sa isang iglap, nakita ni Daniel ang pangalan bago ito maswipe. Carlo. Nagkunwaring kalmado si Clara. Tumayo. Saglit lang, Daniel. Tatawagan ko lang si Yaya. Baka kailangan ako ni Nathan. Sa labas ng veranda, hindi narinig ni Daniel ang buong usapan, ngunit rinig niya ang biglaang pagtaas ng boses ni Clara. Wala kang karapatang manghimaso. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag mo na akong guluhin. Tahimik na bumalik si Clara makalipas ang ilang minuto. Pinilit ng ngiti. Okay na si Nathan. Nakatulog na. Yung kausap mo, si Carlo ba yun? Tanong ni Daniel, diretso. Halos hindi makahinga si Clara. Oo, pinsan ko. May problema lang, gusto magpatulong. Tumango si Daniel pero ramdam ni Clara na hindi siya kumbinsido. 5 years later, mainit at mataong ginanap na Miranda Foundation Charity Bazaar sa bayan ng San Luis. Danda-daang pamilya mula sa iba't ibang barangay ang dumalo. May kasamang mga libreng check-up, school supplies, feeding program para sa mga bata. Isang mahalagang aktibidad ito na taon-taon ay pinangungunahan ni Daniel Miranda bilang bahagi ng corporate social responsibility ng kanyang kumpanya. Ngunit sa taong ito, mas personal ang pakiramdam ni Daniel. Tulad ng dati, suot niyang simpleng polo at pantalon. At mas pinili niyang hindi maging sentro ng atensyon. Nasa gilid lamang siya ng stage, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong dumadalo. Hanggang naglakad-lakad si Daniel patungo sa feeding tent. Isang pamilyar na tinigang umalingawaw sa kanyang tenga. Isang boses na matagal niya nang hindi naririnig. Banayad, malambing, ngunit may tagos sa puso. Liana, dahan-dahan lang. Hindi ka pwedeng tumakbo ng nakapaa. Napalingon si Daniel, doon niya nakitang isang payat na babae na may hawak na plastic bag ng tinapay habang hinahabol ang isang batang babae na may mahabang bukat, maputing kutis. Parang tumigil ang mundo niya. Si Leia. Hindi siya sigurado noong una. Marami namang babaeng kahawig dito, lalo pat nakasimpleng t-shirt at maong pants lang ang babae. Nakabusod ang buhok. May bakas ng pawis sa noo at halatang hindi sanay sa ingranding kapiligiran. Ngunit nang tumawa ang bata, napatigil si Daniel. Ang ngiti nito, ang hugis ng mata, at lalo na ang malalim nitong mata sa ilalim na sumasalamin sa kanya noong bata pa siya. Kamukha niya. Sumunod siyang lumapit, may ingat, na parang ayaw niyang matakot ang babae. Excuse me. Mahinang sabi ni Daniel. Napalingon si Leia at sa isang iglap, dagdag po ang kanilang mga mata. Natigilan si Leia, halos nabitawan niyang plastic ng tinapay. Namutla siya at mabilis na inlibot ang paningin. Waring gustong tumakas, ngunit huli na. Nakilala siya ni Daniel. Leia? Bulong ni Daniel. Hindi niya na napigilan. Mabilis siyang lumapit. Leia? Ikaw ba talaga yan? Sir Daniel. Mahina niyang sagot, pilit pinipigil ang pagkatulala.
Anong ginagawa mo rito? Akala ko matagal ka nang umalis ng bansa. Umiling si Leia. Nagtrabaho lang ako sandali sa ibang probinsya. Hindi ako umalis ng Pilipinas. Tumingin si Daniel sa batang babae. Anak mo? Oo. Napatingin si Daniel sa bata, 6 na taong gulang marahil. Tahimik lang ito, hawak ang laylayan ng damit ni Leia, pero ang mga mata, iyon ang lalong gumulo sa loob niya. Anong pangalan niya? Tanong ni Daniel, hindi inaalis ang tingin sa bata. Liana. Sagot ni Leia, may kaba sa boses. Liana. Ulit ni Daniel. Ilang taon na siya? Nag-aatubiling sumagot si Leia. 5 taon. Napatigil si Daniel. 5 taon. Tama ang bilang, kapareho ng panahon mula nang mawala si Leia, mula noong gabi ng party, mula ng gabing iyon, na hanggang ngayon ay hindi niya lubos maunawaan. Parang may sumipa sa dibdib ni Daniel, hindi niya alam kung galit, gulat o pagkalito ang nararamdaman niya. Leia. Mas pinatibay niya ang boses. Anong totoo? Hindi makasagot si Leia, napayuko siya, hindi niya alam kung handa na siyang ibunyag ang lahat. Sabihin mo sa akin, sinong ama ng anak mo? Napaluwa si Leia, pinilit niyang tumingin sa kanya, nanginginig ang boses. Daniel, ikaw ang ama ni Liana. Nanlamig si Daniel, hindi siya agad nakapagsalita. Bumalik sa kanya ang lahat, ang gabi ng kalasingan, ang boses na tinawag siyang sir, ang amoy ng lavender at ang marka sa binti na hindi niya muling nakita kay Clara. Biglang bumigat ang dibdib niya. Kung sila ang kasama ko sa gabing iyon, ibig sabihin, ikaw ang babae ng gabing iyon? Tahimik na tumango si Leia. Pero si Clara, hindi ako nagsalita dahil ayokong gulihin ang buhay mo. Ayokong idamay si Liana sa gulo. Nalaman ko na lang na may pinakilalang anak sa'yo. At si Clara, siyang kinilalang ina. Halos mabingi si Daniel sa revelasyon. Tumalikod siya sandali. Nilakasan ng loob para hindi tuluyang masira ang kanyang composure sa harap ng bata. Nang bumaling siya muli kay Leia, mahigpit ang kanyang paningin. Bakit mo itinago ito sa akin? Dahil natakot ako, sagot ni Leia. Hindi mo ako naalala noon. Akala ko wala akong halaga. At hindi ko ginustong anumang connection kay Clara. Pero hindi ko rin naasahan na aabot sa ganito. Hindi na nakapagsalita si Daniel. Tiningnan siya ni Liana. Tila walang muwang ang bata. Ngiti-ngiti habang hawak ang isang laruang tinanggap mula sa booth. Ngunit sa kabila ng kanyang inosenteng tingin, dala niya ang bigat ng isang lihim na kahit tagal na itinago. At sa loob ni Daniel, unti-unting nabubuo ang desisyong kailangan niyang malaman ang buong katotohanan kahit masakit, kahit makasira ng buhay. Hindi pwedeng siya iyon. Pero paano kung siya nga? Pilit ikinukubli ni Daniel ang pagkalito habang nakaupo siya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa likod ng babaeng payak ang suot. Kasamang naglalakad ang isang batang babae na tila kahugis ng kanyang mukha. Leia, siya ba talaga? At iyon ba, anak ko? Walang ibang ingay sa loob ng kotse kundi ang tunog ng kanyang hininga. Malalim, mabigat, puno ng tanong at emosyon. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya o iiwasan. Ngunit alam niya, hindi na siya matahimik. Hanggang hindi niya sinilip ang pintuan ng nakaraan na matagal niya nang pilit kinalimutan. Flashback. Gabi ng company party, champagne, tugtugan, tawanan. Si Daniel, CEO, maginoo, ngunit lasing. Lumabas siya sa hallway ng event hall. May hinahanap, may tinatawagan, Clarice. Bakit hindi sumasagot? Ngunit sa gulo ng isip, ibang numero na pindot at sa kabilang linya, may sumagot, mahina, magalang. Sir? Ang boses na iyon, mahinhin, nanginginig, parang kinakabahan sa tawag. Hindi nagtagal, may kumatok sa lounge, isang babaeng dumating. Hindi niya lubos maaninag ang mukha, madilim, at malabong paningin niya sa kalasingan. Ngunit ang amoy nito, lavender, banayad, halos mapanatag ang puso niyang balisa. Clarice. Bulong niya, akala niya iyon ang nililigawan niya. Ngunit hindi ito tumanggi, hindi rin ito lumaban. Hinayaan siyang lumapit, hinayaang yakapin siya, halikan,
at tuluyang maganap ang isang gabing puno ng damdaming hindi niya kayang ikwento kahit kanino. At sa gitna ng katahimikan, habang nakayakap sa kanyang babae, may naramdaman siyang peklat sa binti nito, maliit, bilugan, sa kaliwang hita. "Tagasan ka?" tanong niya noon. Hindi ito sumagot, tanging katahimikan at haplos nang isinukli ng babae. Kinabukasan, pagmulat niya mula na ito, ang naiwalangay ang amoy ng lavender sa kanyang unan at ang alaala ng peklat sa hita, ang kaisa-isang tanda ng gabing iyon. Habang nakatayo si Daniel sa tabi ni Leia sa gilid ng charity event, nagsasalita ang puso niya ng mas malakas kaysa sa isip. "Pwede ba kitang makausap ng masinsinan?" tanong niya. Pinipigil ang nanginginig na boses. Tahimik lang si Leia, hindi umiwas ng tingin. Tumango siya. Dinala niya ito sa may tent sa likod ng stage, kung saan walang tao at tanging sila lang ang naroon. "Leia," panimula ni Daniel. Mababa ang boses, ngunit matalim ang bawat salita. "May gusto akong malaman. Isa lang. At hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. Pero sana, ipakita mo." Nagtaka si Leia. Ano yun?" "May marka ka ba sa biti mo? Kaliwang hita?" Nanlaki ang mga mata ni Leia, halos manghina ang tuhod niya. "Peklat?" Tumango si Daniel. "Oo, isa lang yun, maliit. Pero iyon lang ang naiwan sa alaala ko. At gusto kong makita, para masigurado ko." Hindi gumalaw si Leia. Sa loob-loob niya, alam niyang ito ang sandali ng katotohanan. Ang sandaling hindi niya maitatago ang lahat. Ang sandaling susugal siya sa posibilidad ng pagtanggap o tuluyang paglayo. Tahimik niyang hinila pababa ang laylayin ng kanyang palda, marahan, nanginginig ang kamay. Sa ilalim ng putlang balat, lumitaw ang isang maliit na peklat sa kaliwang hita, bilog, mapusyaw. Tila naaaninag pa kahit tagal na ng pagkakapinsala. Parang may pumasok sa loob ni Daniel. Nabingi siya sa sarili niyang emosyon, sa mga tibok ng puso, sa mga alaala, sa katotohanan. Parang na-rewind ang gabi ng pagsasama nila. Naririnig niyang mahinhin na boses, nararamdaman niyang haplos, naamoy niyang lavender. Lahat ay bumalik, lahat ay naging malinaw. Si Leia ang kasama niya, hindi si Clara. At kung si Leia nga, ibig sabihin, ang batang nakita niyang kamukhang kamukha niya ay anak niya. Napaatras siya. Napaupo sa bangkong kahoy, hawak ang sentido, nangingilid ang luha, galit, sakit, gulat, ngunit higit sa lahat, pagkabigo. Bigo sa sarili, bigo sa mga desisyong pinaniniwalaan, at bigo sa babaeng halos sinamba niya sa ngalan ng pagmamahal. Clara. "Leia." Halos pabulong yung tawag. "Anong nangyari? Bakit mo ko iniwan?" Hindi na rin napigilan ni Leia ang kanyang emosyon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang nagsalita. "Dahil natakot ako, Daniel. Hindi mo ako naaalala. Hindi mo alam na akong kasama mo. At ayokong ipilit ang sarili ko sa isang lalaking hindi naman sigurado kung sinong minahal niya." Napatitig si Daniel, ang sakit ng katotohanan ay tila pumupunit sa kanyang dibdib. "Pero ako dapat ang naghanap sa'yo," sabi niya, paus ng boses. "Ako dapat ang lumaban. Pero naniwala ako sa kasinungalingan. Naniwala ako kay Clara. Hindi ko sinasadyang malaman mong may iba na palang ipinakilalang anak mo." Dugtong ni Leia. "Nakita ko sa news, mas pinili kong manahimik. Kahit araw-araw ay gusto kong isigaw na anak mo si Liana." Pagkarinig sa pangalang iyon, napaluha rin si Daniel. "Liana." Ulit niya. "Anak ko." Tumango si Leia, pilit pinapahid ang luha. "Oo, Daniel, siyang anak mo." Walang ibang narinig si Daniel kundi ang tinig ng nakaraan at ang tibok ng puso niya ngayong alam niya na ang totoo. Ngayon, wala nang balakid, wala nang dahilan para magduda. Alam niya ang susunod niyang hakbang ay ang paghanap ng katibayan para harapin ang babaeng tumaksil sa kanya. Walang ibang tunog sa silid kundi ang mahinang pag-click ng laptop habang binabasa ni Daniel ang laman ng email mula sa Confidential Diagnostic Center na pinuntahan niya 2 araw nang nakalipas. Sa kanyang mesa, naroon pa rin ang tasa ng kape. Matagal nang malamig, gaya ng damdaming nanunuot sa kanyang dibdib. Ang email ay may isang attachment. Paternity DNA test result. Confidential. Sa loob-loob niya,
Alam niya ng sagot, ramdam niya. Nang makita niya si Liana, naramdaman niyang may bahagi ng kanyang sarili sa bata. Ang mata, ang ngiti, ang mga kilos. Pero kailangan niya ng isang katotohanang hindi nabubura. Katotohanang kayang tumindig laban sa lahat ng kasinungalingan. Bumuntong hininga siya, binuksan ng file. DNA result, Adrian Daniel Miranda. Sample A, Liana G. Santos. Sample B, result 99.99%. Probability of paternity, positive. Hindi nakagalaw, tila unti-unting bumagsak sa kanyang bigat ng mundo. Ang impormasyong ito na matagal niyang hinanap, ngayon ay nasa harapan niya na. Anak niya si Liana. Si Leia ang babaeng kasama niya sa gabing iyon, at si Clara, isang malaking kasinungalingan. Hindi niya alam kung anong uunahin, ang saya sa pagkatuklas ng katotohanan o ang sakit ng pagkakanulo ng babaeng buong puso niyang pinagkatiwalaan. Ang babaeng halos pakasalan niya na, ang babaeng tinuring niyang ina ng kanyang anak. Leia, tama ka. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang luwang hindi niya na malayang tumulo. Tama ka sa lahat ng panahon na pinili mong manahimik para sa anak natin. At ako ang nagbulag-bulagan. Tumayo si Daniel, wala nang dapat sayangin. Dapat nang harapin ang katotohanan. Kinagabihan, nagpunta siya sa tinutuluyan ni Leia, walang anonsyo, wala ring text, basta na lang siyang kumatok. Pagbukas ng pinto, nagulat si Leia, hawak niyang isang basang tuwalya. Galing sa pagligo ni Liana, nang makita niyang mata ni Daniel, alam niya nang may dalang bigat ang pagbisita nito. Daniel, may kailangan tayong pag-usapan. Tugon ng lalaki diretso at malamig. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Leia, pinapasok niya ito sa maliit na sala. Natutulog na si Liana. Paliwanag ni Leia. Pagod sa laro sa labas. Tahimik na naupo si Daniel sa lumang sofa. Maya-maya, inilabas niya ang envelope mula sa kanyang jacket. Inabot ito kay Leia. Ano to? Tanong ng babae, bagamat alam niya ng laman. DNA test result. Sagot ni Daniel. Kinuha kong sample mula sa book ni Liana. Palihim, sorry kung hindi ako nagpaalam. Dahan-dahang binuksan ni Leia ang sobre. Sa bawat linyang binabasa niya, mas lalo siyang kinakabahan. At nang matapos niya ng buong dokumento, tiningnan niya si Daniel, may luha sa kanyang mga mata. Ngayon nakumpirma ko ng totoo, Leia. Hinding-hindi ko papayagang mawala ka ulit. Kayo ng anak natin. Tumulang luha ni Leia, hindi dahil sa lungkot kundi sa wakas. May humawak na sa katotohanan matagal niya nang kinikimkim. Daniel, hindi ko sinasadyang itago si Liana para saktan ka. Ginawa ko yun para protektahan siya. Ayokong lumaki siyang kinagamit o gawing drama ang pagkatao niya at hindi mo kailangang ipaliwanag. Putol ni Daniel, ikaw lang naging totoo sa mundong puno ng kasinungalingan. At ngayon, ako ang may utang sa iyo bilang ama at bilang taong minsang pinili ang maling babae. Tahimik silang nagkatitigan, wala nang salita, tanging pag-uunawa at paghilom ng damdamin ang nangingibabaw sa pagitan nila. Kinabukasan, bumalik si Daniel sa mansyon. Nasa sala si Clara, nag-aayos ng ilang documents habang may hawak na tasa ng kape. Pagpasok niya, na hindi siya ngumiti, sa halip, inilapag niya sa harapan nito ang parehang envelope. Ano to? Tanong ni Clara, naguguluhan. Basahin mo. Binuksan ni Clara ang dokumento habang binabasa. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha, nanlaki ang mga mata. Nanginginig ang kamay. 10A test? Mihinang sabi, sa anak ng babaeng yun? Sa anak ko. Mariing tugon ni Daniel. At hindi mo siya anak. At lalong hindi si Nathan ang anak ko. Napatayo si Clara, hawak pa rin ang papel. Daniel, please, I can explain. Wala kang dapat ipaliwanag. Putol ni Daniel, mahigpit ang tinig. Alam ko ng lahat. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang kwento ng babaeng iyon. Ang kwento namin ni Leia. Ginamit mo ang anak mong si Nathan para lokohin ako. Dahil mahal kita. Siga ni Clara, duhaan. Dahil akala ko kapag pinaniwala kita, matutunan mo rin akong mahalin. Hindi ka lang nagsinungaling, Clara. Nagnakaw ka ng pagkakataon. Tinanggalan mo ako ng karapatang makilalang anak ko. Ilang taon mong itinago sa akin ng totoo. Ilang taon mo akong ginawang tanga.
Lumod si Clara. Daniel, patawarin mo ako, please. Hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay kung aalis ka. Tumingin si Daniel, matigas ang loob, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Umalis ka, Clara. At sa pagkakataong ito, huwag ka nang babalik. Daniel, huwag mo akong paalisin. Hindi ko kaya. Umiiyak si Clara. Yakap-yakap ang binti ng lalaking minsan niyang minahal. Umarahil, sinusubukang mahalin. Gagawin ko ang lahat. Bumawi lang ako, kahit ano pa, para lang manatili. Pero nanatiling matigas ang mukha ni Daniel. Hindi siya makatingin ng diretso kay Clara. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sobrang pagkadismaya. Si Nathan. Huwag mo siyang turuan. Manloko ng ibang tao. Mahina ngunit mariin niyang tugon. Turuan mo siyang maging totoo. Dahil ikaw, pinili mong ilayo ang mundo mo sa kasinungalingan. At ngayon, gumuho na ito. Pero Daniel, tumigil ka na. Sa pagkakataong ito, tumingin na siya sa babae. Hindi na ito ang tinging may lambing. Hindi na ito ang titig ng pag-ibig. Ito ay tinging puno ng panghihinayang at ang isang desisyong matagal ng hinog sa sakit. Hindi ko na kayang ipilit ang sarili ko sa relasyong peke. Pinilit kong paniwalaan na tayo, Clara, na may halagang pinagsamahan natin. Pero lahat ng yun, binura mo. Dahil sa isang kasinungalingang pinili mong panindigan. Tumigil si Clara sa pag-iyak. Ang panginginig niya ay napalitan ng tahimik na pagkabigla. Hindi na siya humingi ng paliwanag. Alam niyang tapos na. Wala na siyang puwang sa mundong minsan niyang inagaw. Tahimik na tumayo si Daniel. Tumalikod siya, ngunit bago siya tuluyang lumabas sa silid, muli siyang nagsalita. Hindi ko ginagawa to dahil sa galit. Ginagawa ko to dahil kailangan. Dahil sa wakas, alam ko na kung sino talagang dapat kong piliin. At sa isang malalim na buntong hininga, tuluyan na siyang lumabas ng silid. Habang binabagtas ni Daniel ang mahabang hallway ng Miranda Mansion, dama niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay may panibagong linaw, isang direksyong walang kasinungalingan, kundi katotohanang minsan niyang binaliwala. Si Liana, ang anak niya, at si Leia, ang babaeng hindi kailanman humingi ng kapalit, ngunit siyang nagdala ng tunay na bahagi ng buhay niya. Sa puntong iyon, alam ni Daniel kung saan siya patutungo. Sa tahanang hindi ginuguhit ng papel, apelyido o kayamanan, kundi ng katotohanan at pagmamahal. Maagang tumambad ang malamig na hangin sa Miranda Mansion. Tila baramdam ng paligid ang papalapit na pagtatapos ng isang matagal na panloloko. Sa harap ng malalaking pintuan, nakaayos ang 3 maleta. Tahimik ang mga kasambahay, walang nagsasalita, walang gustong makialam. Sa gitna ng mga ito, naroon si Clara, nakayuko. Nakasuot ng simpleng beige na blouse, namumugto ang mga mata sa walang tigil na pag-iyak. Katabi niya si Nathan, nakasuot ng backpack na may cartoon character, at tahimik lamang habang mahigpit na hawak ang kamay ng ina. Wala ni isang kasambahay ang lumapit upang magpaalam. Marahil ay utos iyon ni Daniel. Marahil ay respeto, o marahil ay lahat sila, gaya ng amo nilang si Daniel, ay labis na nasaktan. Maya-maya, bumukas ang pintuan sa itaas ng hagdan. Lumitaw si Daniel, suot ang itim na long sleeves, at nakatayo sa taas. Tahimik siyang nakatingin sa ibaba, sa babaeng minsang sinasandalan niya, at sa batang minsan niyang inakalang bahagi ng kanyang kinabukasan. Hindi na siya bumaba, hindi na siya lumapit. Walang salita, walang paliwanag, wala ring luha. Daniel, tawag ni Clara, pilit inaabot ang tingin ng binata. Please, kahit man lang kay Nathan, magpaalam ka sa kanya. Ngunit nanatiling tahimik si Daniel, pinili niyang hindi lumapit. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi ayaw niya ng dagdagan pang sakit. Ayaw niya nang masaktan si Nathan sa isang paalam na hindi naman totoo. Mami, bulong ni Nathan habang kumakapit sa braso ng ina. Diba sabi mo, mahal tayo ni Daddy? Halos mamatay si Clara sa tanong na iyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya kayang sabihin ng totoo, ngunit ayaw rin niyang dagdagan ng kasinungalingan. Anak, bulong niya, pinipigilan ng luha. Mahal ka ni Daddy, pero minsan, hindi lahat ng pagmamalay nasusuklian sa paraang gusto natin. Nagpakalakas si Clara. Lumapit siya sa gitna ng receiving area at tumingin sa taas. Daniel, salamat.
Sa lahat. Alam kong mali ako, pero sana balang araw, patawarin mo rin ako para sa sarili mo, para kay Nathan. Walang tugon si Daniel, sa halip tumalikod siya, marahang naglakad paakyat sa ikalawang palapag, isang mabigat na hakbang ng tuluyang pagputol sa nakaraan. Habang umaakyat si Daniel, nagsimula na ring umalis sina Clara at Nathan, tahimik, walang eksena, walang sigawan. Pero bawat yapakay parang pulo sa dibdib ni Daniel. Pagpasok niya sa opisina, isinara niya ang pinto at tumayo sa harap ng salamin. Sa sariling refleksyon, nakita niyang isang lalaking pagod, sugatan ng loob, ngunit ngayon malaya na rin. Humugot siya ng malaling buntong hininga. Tapos na. Bulong niya. Sa wakas. Tapos ng kasinungalingan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Marami pa siyang kailangang harapin. Isa na roon ay ang totoong pamilya na matagal niya nang pinabayaan. Si Leia at ang anak nilang si Liana. Sa kabilang banda, habang papalayo ang sasakyan ni Clara sa gate ng Miranda Mansion, hindi mapigil ang babaeng mga luha. Si Nathan ay nakasilip lamang sa bintana. Pilit hinahanap ang ama sa likod ng matataas na pader. Wala siya, Mami. Akala ko lalabas siya para mag-wave. Huwag kang mag-alala, anak. Mahinang sagot ni Clara. Pilit nilulunok ang pait. Darating ang araw, maiintindihan mo rin. At tuluyan na nga siyang nawala sa buhay ng lalaking minsan niyang ginamit at hindi kailanman tunay na minahal. Kinabukasan, maagang nagbalik si Daniel sa bahay ni Leia. Bitbit niya ang mga bagong laruan, libro at ilang gamit para kay Liana. Mga bagay na sanay napunan niya noon pa man. Pero higit sa lahat, ang dala niya ngayon ay hindi material kundi ang paninindigang buhay ng nawawala sa kanila, ang pamilya. Pagdating niya, naabutan niyang nagwawali si Leia sa bakuran. Nang makita siya ng babae, bagyang nag-iba ang hitsura nito. Hindi na kagaya ng kahapon na puno ng kaba, ngayon halatang pagiging maingat pero mas tiyak ang mga kilos. Maaga ka. Maikling bati ni Leia. Gusto kong makita si Liana bago siya pumasok sa school. Sagot ni Daniel, may ilang gamit din ako para sa kanya. Tumango si Leia ngunit hindi ngumiti. Tumalikod siya para buksan ang gate. Habang nasa loob ng bahay, tahimik na inihanda ni Leia ang almusal ni Liana. Si Daniel naman ay tahimik na pinagmamasdan ang mag-ina. Sa bawat galaw ni Leia, naroon ang pagiging isang ina, banayad, disiplinado, marunong, at lalong lumalim ang paghanga ni Daniel sa babaeng matagal niya nang hindi pinapansin. Ilang sandali pa, lumabas si Liana, naka-uniforme at dalang maliit na bag. Papa! Masayang bati ng bata, sabay yakap sa leeg ni Daniel. Napatingin si Leia, hindi niya inaasang tatawagin siyang Papa nang ganun kabilis. At hindi rin niya alam kung matutuwa siya o mas matatakot. Pagkatapos mag-almusal, hinatid ni Daniel si Liana sa tricycle terminal. Nang makaalis ng sasakyan, bumalik siya sa harap ni Leia. Leia, panimula niya, gusto ko sanang kausapin ka tungkol sa atin. Nagpatuloy si Leia sa paghugas ng pinggan. Hindi mo kailangang sabihin, Daniel. Alam ko na. Alam mo nang gusto kong bumawi. Alam kong nagsisisi ka. Alam kong gusto mong makasama si Liana. Pero Daniel, hindi ako sigurado kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Napalingon si Daniel halatang nasaktan. Alam kong marami akong pagkukulang. Pero Leia, hindi ko sinasadyang talikuran kayo noon. Naniwala ako sa iba dahil hindi ko alam ang totoo. Dahil wala akong maalala. Pero ngayon, buong buo kong alam kung sinong anak ko at kung sinong babaeng minahal ko. Kahit hindi ko agad na amin. Tumigil si Leia sa paghugas. Humarap siya kay Daniel. Basa pa ang mga kamay, ngunit mas basa ang mga mata. Hindi ako galit, Daniel. Ang totoo, mas galit ako sa sarili ko. Kasi kahit anong sakit ang naranasan ko noon, kahit ilang gabi akong umiiyak, kahit ilang beses kong sinabing kaya ko to nang wala ka, pagdating mo kahapon, hindi ko matanggihan ang puso ko. Kasi mahal din kita. Napatingin si Daniel. Napatitig siya kay Leia, ang babaeng kahit puno ng hiya at sugat ay marunong pa rin magsabi ng totoo. Kung ganun, mahinang bulong niya. Bakit hindi natin simulan muli? Dahil hindi ganun kadali, Daniel. Mariing tugon ni Leia. Hindi ako nobya mo na pwede mong balikan pagkatapos mong malito. Isa na akong ina
at ang anak natin. Hindi siya eksperimentong papasukin mo lang kapag handa ka na. Kailangan niyang masigurado na hindi mo na siya iiwan. Hindi ko siya iiwan kahit kailan. Sagot ni Daniel, masiglang ngunit may paninindigan. At kung kailangan kong patunayan yon araw-araw, gagawin ko. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa pagmamahal. Napayo ko si Leia. Marami ka pang kailangang patunayan sa anak natin, sa akin, at sa sarili mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Bulong ni Daniel. Hindi ko inaasang patawarin mo ako agad. Pero Leia, handa akong lumaban. Hindi para kuhaanin ka, kundi para patunayan na hindi ka lang dapat minahal noon, kundi araw-araw, mula ngayon. Hindi sumagot si Leia, ngunit sa kanyang katahimikan may damdaming hindi na kayang itago. Ramdam ni Daniel na kahit puno pa ng takot at alinlangan ng puso ni Leia, hindi nito kayang baliwalain ang damdaming matagal nang nakabaon. Bago siya umalis, iniabot ni Daniel ang isang maliit na sketchpad kay Leia. Para kay Liana. Nag-drawing ako kagabi. Gusto ko sana may parte ako sa mga kwento niya. Tiningnan ni Leia ang laman. Drawing ni Daniel ng isang maliit na pamilya. May batang babae sa gitna, isang ina at isang ama na hawak ang kamay nila. Sa ilalim nito ay may nakasulat. Lalaban ako para sa'yo, para sa atin. Hindi nakala ni Leia na darating ang araw na ang tahimik nilang buhay ay muling babaguhin ng isang taong matagal niyang isinara ang puso para sa kanya. Pero ito si Daniel, araw-araw dumadalaw. Laging may dalang simpleng bagay, pagkain, school supplies para kay Liana, minsan bulaklak mula sa hardin ng eskwelahan o kahit panyo kapag alam niyang umuulan. Mula sa lalaki minsang tumalikod, ngayon ay isang ama at lalaki na marunong ng manindigan. Bakit mo ginagawa lahat to? Tanong ni Leia minsang nadatnan niyang pinapalitan ni Daniel ang bubong ng kanilang malit na kubo gamit ang sariling gastos. Dahil gusto kong maramdaman mong hindi kita iiwan. Hindi lang dahil sa anak natin, kundi dahil sa iyo, sa inyong dalawa. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Leia, unti-unting nawawala ang pait ng nakaraan. Hindi pa rin ganap ang tiwala pero may puwang na, may espasyo na muling binubuksan. Sa mga sumunod na araw, si Daniel ang naging consistent na tagapaghatid at sundo kay Liana. Tuwing lunch break, pinupuntahan niya ito sa eskwelahan at minsan ay nagbaod pa siya ng paborito nitong sopas. Si Papa, lagi akong inaabutan sa gate. Kwento ni Liana habang sabay-sabay silang kumakain ng tanghalian. Napatingin si Leia sa bata, sa kanyang ngiti, sa kinang ng mga mata nito at nararamdaman niya ang isang bagay na matagal nang hindi niya naramdaman, katahimikan. Hindi dahil walang ingay, kundi dahil tahimik na ang puso niyang dati puno ng duda. Isang gabi, habang natutulog na si Liana, naiwan sina Daniel at Leia sa labas ng bahay, nagkakape sa ilalim ng ilaw ng poste. Salamat, mahinang sabi ni Leia. Napatingin si Daniel. Para saan? Sa lahat, sa effort, sa araw-araw mong paninindigan, sa hindi pagsuko. Ngumiti si Daniel. Alam kong wala akong karapatang madaliin ka, pero salamat sa pagbibigay mo ng kahit konting espasyo. Tumango si Leia. Wala pa akong kayang ipangako, pero gusto ko lang malaman mo, napapansin ko lahat. Hindi ka na katulad ng dati. Natahimik sila, pero ang katahimikan ay hindi na mabigat. Waray pareha silang nagkakaintindihan, kahit walang salita. Sa isang community event sa barangay, inimbita si Leia na magluto para sa feeding program ng mga bata. Nagulat siya nang malaman niyang si Daniel pa lang isa sa mga co-sponsor ng event. Para saan pat CEO ako kung hindi ko malang matulungan ang mga taong mahal ko? Biro ni Daniel. Sa buong araw na iyon, si Daniel ang naging assistant ni Leia. Siyang taga-abot ng kaldero, taga-ayos ng mesa, taga-punas ng pawis. Ang laki na ng pinagbago mo. Sabi ng isang kapitbahay. Ang swerte ni Leia, nagbalik ng ama ng anak niya na ganyan kabait. Napangiti si Leia at sa unang pagkakataon, hindi siya nahiya sa komento dahil sa puso niya alam niyang hindi na siya nag-iisa. Isang hapon habang naglalaro si Liana sa likod ng bahay, lumapit si Daniel kay Leia na nooy naglalaba. Leia, may tanong ako. Ano yon? Sagot niya, patuloy sa pagkukusot ng damit. Pwede bang ngayong gabi ako lang man ang magluto ng hapunan niyo?
Napatawa si Leia. Sigurado ka ba? Baka ma-food poison kami. Gusto kong subukan. Sa bahay ko puro chef ang nagluluto. Gusto kong matutunan kung paano ba magpakain mula sa sariling kamay. Yung tipong ikaw ang gumawa, ikaw ang nag-alay. Pumayag si Leia at pagkagabi sa ilalim ng ilaw ng kandila dahil brown out sa lugar, naghapunan silang tatlo ng ginisang sardinas at itlog na niluto ni Daniel. Walang espesyal sa putahe pero espesyal ang bawat subo dahil sinamahan ito ng katapatan, presensya at pagsisikap. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Leia si Liana, hindi niya mapigilang mapatitig sa anak. Liana, bulong niya, masaya ka ba kapag kasamang papa mo? Opo, mama. Sagot ng bata. Lagi pa akong excited kapag nakikita ko siya. Pwede ba natin siyang kasama palagi? Napaluwa si Leia. Sa wakas, nararamdaman niya na hindi lang siyang tinatablan ng panunuyo ni Daniel. Pati ang anak nila ay unti-unting nabubuo. Hindi lang bilang bata, kundi bilang isang buong anak sa harap ng kanyang magulang. Sa labas, habang nagliligpit ng kanyang gamit sa sasakyan, lumabas si Leia. Daniel, napalingon ito. Bakit? Kung hindi ka pa busy bukas, may PTA meeting sa school ni Liana. Baka gusto mong sumama. Saglit na natigilan si Daniel, pero pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti siya. Kaya't isama mo ako sa linis ng classroom. Pupunta ako. Ngumiti si Leia. Hindi pa kita tinatanggap bilang partner, pero bilang ama. Unti-unti muna kaming napapalapit sa iyo. Salamat sa pagiging totoo. At sa mga sandaling iyon, tila may pinto sa puso ni Leia na bahagyang bumukas. Hindi pa buo pero sapat na para pasukin ng liwanag. Liwanag ng posibilidad, ng paghilom at marahil ng panibagong pag-ibig. 1 year later. Isang linggo bagong itinakdang araw ng kasal, buong barangay ng San Luis ay abala sa paghahanda, pero higit sa lahat, abalang-abala si Daniel Miranda, ang CEO na dating kilala sa malamig at tahimik na personalidad, pero ngayon ay isa ng mapagmahal, tapat at responsableng ama. Wala nang dapat pang hintayin. Hindi na siya nagdalawang isip matapos ang isang taon ng panunuyo, paghingi ng tawad at pagtaguyod ng bagong simula. Ngayon handa na siyang buuin ang habang buhay kasama si Leia at Liana. Sa isang ingranding hardin na matatagpuan sa likod ng Miranda Mansion, itinayo ang isang napakagandang altar, pinalibutan ng mga putit gold na bulaklak hanggang fairy lights at soft instrumental music na umalingangaw sa buong paligid. Nagsidatingan ng mga panauhin mula sa Maynila, San Luis at ilang partners ni Daniel sa negosyo. Lahat ay nakasuot ng formal pero ramdamang kasabikan at saya sa paligid. Si Liana, ang flower girl, nakasuot ng puting bestida, may koronang gawa sa mga tunay na bulaklak. Higit sa lahat, siyang pinakamasigla dahil sa wakas, opisyal nang mabubuo ang pamilyang matagal niyang hinintay. Nang lumabas si Leia mula sa bridal car, halos suminto ang mundo ni Daniel. Suot niyang isang eleganteng puting gown na may lace detail. At sa kanyang mukha, hindi lang ang ganda ng isang nobya, kundi ang tapang ng isang inang bumabangon sa lahat ng sakit. Habang lumalakad si Leia sa aisle, sa pilig ng ilang barangay tanod na nagsilbing escort niya sa kawalan ng ama, lumuluwa si Daniel sa altar. Hindi niya alintana ang dama ng panauhin. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng dahan-dahang lumalapit upang piliin siya. Hindi lang ngayon, kundi habang buhay. Pagdating ni Leia sa harap niya, hindi niya naiwasang bulungan ito. Salamat, dahil pinili mo muli ako. Salamat din, dahil pinatunayan mong iba ka na ngayon. Nang bigkasin ng pare ang mga panata, sabay nilang sinabi, sa hirap at ginhawa, sa totoo at sakit, ikaw at ako habang buhay. Pagkatapos ng kasal, nagpalakpakan ng lahat. Tumulo ang mga luha ng kasambahay, kapitbahay at mga bisitang negosyante, hindi dahil sa ingranding handaan, kundi sa kwento ng dalawang pusong muling nagtagpo. Lumipas ang mga buwan. Masaya, tahimik, at buong pagsasama nila Daniel, Leia at Liana. Si Daniel ay patuloy sa trabaho bilang CEO, pero laging sinisigurong ang gabi ay uuwi upang kumain ng hapunan kasama ang kanyang mag-ina. Si Leia naman ay nagsimulang mag-manage ng isang maliit na foundation na nagbibigay ng tulong sa single mothers. Inspirado ng kanyang sariling pinagdaanan, si Liana ay mas masigla
Mas masaya sa eskwelahan. Wala na siyang tanong kung nasaan ang daddy niya dahil mula umaga hanggang gabi, alam niyang naroon ito. Hindi lang sa bahay, kundi sa bawat bahagi ng kanyang puso. Habang nagkakape si Daniel sa veranda ng mansyon, lumapit si Leia. Suot niyang simpleng beige na duster. Kumakabog ang kanyang dibdib, hawak niyang isang test kit. Daniel. Tawag niya. Tumayo agad si Daniel, lumapit. Kita sa mata ang pag-aalala. Bakit? Okay ka lang ba? Ngumiti si Leia, sabay abot ng kit. Mukhang may parating. Tiningnan ni Daniel ang resulta. May dalawang malinaw na guhit. Leia, buntis ka? Halos hindi makapaniwala ang tinig niya. Tumango ang babae. Oo, magkakaroon na si Liana ng kapatid. Hindi alam ni Daniel kung iiyak siya o tatawa. Sa sobrang tuwa, niyakap niya si Leia ng mahigpit at sabay hinaplos ang tiyan nito. Salamat, Leia. Sa pangalawang pagkakataon, binigyan mo ako ng bagong simula. At sa isang mansyon na minsang naging tahimik sa kasinungalingan, ngayon ay puno ng halakhakan, iyakan ng bata, halik ng mag-asawa at yakap ng tunay na pamilya. Si Daniel na minsang naligaw ay ngayon ay haligi ng tahanan. Si Leia na minsang itinago ang sakit ay ngayon ay ginang ng isang lalaking tapat na sa kanya. At si Liana na minsang umiyak sa kawalan ng ama ay ngayon ay ate na, buo ang mundo at puno ng pagmamahal. Isang pamilya, isang simula, isang kwento ng pananampalataya sa pag-ibig na bumabalik at bumubuo muli. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.